Lately I've been looking back along this winding road to the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliche. There's no better way to tell you than to say God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could. 'Cause through it all, God's been good. Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Muli po tayong nagla-live para po sa ating Our Daily Words of Encouragement para po sa ngayong araw na ito ng July 28, Tuesday. At nasa 370 episode na po tayong nag-i-air sa live ng Camden Bible Baptist Mission, more than 1 year. And through this program, we still connected. We can stay connected to each other. At natututo ng salita ng Diyos. Stay connected to God every day. Po. Kaya kahit nasa kanya-kanyang tahanan po tayo, ay pwede po tayong magpalakasan at patuloy na mapapurihan, mailapit ang ating relationship sa ating pong Diyos. Tayo po muna manalangin. Dakilang Ama, Diyos na banal, bless niyo po ang inyong salita na aming pag-aaralan ngayon. Muli kaming matuto, ma-encourage at patuloy na magawa ang inyong kalooban. I-bless nyo rin po ang aming family at na matuto ng mga prinsipyo ninyo. Patawad din po sa lahat ng kasalanan pagkukulang. Salamat din po sa Panginoon sa maghapon. Kung aking samot dalangin sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Luke chapter 12 po tayo, 8 hanggang 12. The Bible says, "Also I say unto you, whosoever shall confess me before men, him shall the Son of Man also confess before the angels of God." Verse number 9, "But he that denieth me before men shall be denied before the angels of God. And whosoever shall speak a word against the Son of Man, it shall be forgiven him. But unto him that blasphemeth against the Holy Ghost, it shall not be forgiven. And when they bring unto you the synagogue, and unto magistrates and powers, taking no thought how, or what thing ye shall answer, or what ye shall say. Verse 12, "For the Holy Ghost shall teach you in the same hour what ye ought to say." Alright? Dito, ang pamagat po natin, ito pong verse 9. Ano po? Nasabi ng Bible, shall be denied before the angels of God. So, deny before the angels of God. So, tingnan po na natin ang mga word meaning po dito. At kung paano po natin pag-aaralan ng ang buong context na ito, mga kapatid, ay babalikan po muna natin ang word meaning sa original na pagka-define upang mas lalo natin maunawaan ang context. Ano po, sa Bible School, tinuturo po ito sa hermeneutics. Alright, yung tinatawag na word meaning. Ano po, magandang gabi Kuya Wilbur Suaso dyan sa Hong Kong. God bless you po. At confess po dyan ay homologio sa Greek word, acknowledge. Alright, so whosoever shall acknowledge me before men, sabi ng verse 8, him shall also the Son of Man confess or acknowledge before the angels of God. Yung denied po dyan ay arniomai sa Greek word, refuse. Pag dinay natin ang Diyos before men, deny din tayo before the angels of God. Yung denied po dyan, aparniomai, disown. So kung i-deny natin ang Diyos, i-refuse natin siya dito sa lupa, hindi natin siya in-acknowledge, i-disown po tayo before the angels of God. Alright? So yung angel of God po yan ay tumutukoy po yan sa courtroom sa langit because angels are witnesses. Sila po ay witnesses during the courtroom before God during the judgment day.
Kaya pag dininay natin ang Panginoon dito, i-deny din po tayo sa courtroom ng Diyos sa langit, mga kapatid. Alright? Yung angels. Alright? So yung blasphemy naman po dyan, blasphemy ay speak evil. Sapagkat sabi ng Bible, verse 10, whosoever shall speak a word against the Son of Man, it shall be forgiven him. Patatawarin pa siya pag nagsalita siya against the Son of God, man, or si Jesus Christ. But unto him that blasphemeth against the Holy Ghost, it shall not be forgiven. So, pagka nag-speak evil siya, revile, wala na. Diba? Hindi na siya patatawarin. Mama, pag makikita po natin ang ibig sabihin niya. Yung magistrate dito ay ruler or power. Alright? Pag dinala ka, sabi ng author dito, sa mga magistrate, sa mga ruler, power, huwag kang mag-alala. Kundi ang Diyos, ang Holy Ghost, ang magbibigay sa iyo ng salita na sasabihin po sa kanila. So, Jesus teaches his disciple how they should respond when facing opposition for their faith. Emphasizes the importance of openly confessing Him, warns against rejecting the Holy Spirit testimony, and assures believers that the Holy Ghost will give them the right words when they stand before authorities. Okay? So, kahit may opposition yan, God is in control. Yan ang ano po dito ini-emphasize. And when they brought to the human authorities, the Holy Ghost will take care of what words they should utter before them, mga kapatid. Okay? So, number 1 po, na pwede nating mapulot dito na lesson, confess Christ courageously. Kasi bakit? Kasi pagka kinonfess mo siya, God will, if you acknowledge God here on earth, God will acknowledge up there in heaven, di ba? But if you deny Him on earth, God will deny you on heaven. So kaya nga, dinabaling, kumbaga, hindi tayo approve ng tao, ng batas ng tao, as long as we are approved by God sa ating lahat ng ginagawa sa church, mga kapatid, mas mahalaga po yun sa Panginoon. We are acknowledging God courageously. Katulad niyang divorce bill, we stand, diba, that till death do us part. Kahit na dalhin po yan sa batas, we will stand courageously. Diba? Sabi niya nga, tanggap na ang LGBTQ plus community. But we still preach that is abominable and sin against God. So it is good na pagka sa Diyos po tayo nag-acknowledge, alright, kahit hindi in-acknowledge ng mundo ang ating stand. So we should confess Christ courageously on earth because in heaven, acknowledge ka rin. Pero i-deny mo siya, nag-compromise tayo sa ating pananampalataya, God will deny us as well, di ba? So letter A po dito, our faith should be confessed publicly, not hidden privately. So, yung pananampalataya po natin ay dapat bold po ang pagsasalita natin sa mundo. Huwag tayong mahiya sa ating pananampalataya, mga kapatid. Because if God approves your faith, ay okay po yan. Kahit hindi po yan aprobado ng mundo. As long nakasama natin ang Diyos, we are good. Set po ang ating buhay in order, kumbaga. Alright? So, huwag tayong mahiyang ihayag na si Kristo ang tagapagligtas, siya ang daan patungo sa langit. Huwag tayong mahiya na ang Panginoon, ang Diyos natin na nagligtas po sa atin. Declare it publicly, not hidden privately. Alright? Kaya nga tayo iniligtas ng Diyos para i-declare natin siya privately. Alam niyo, namatay ang Panginoon publicly doon sa cross of Calvary. Hindi tayo ikinahiya. Pero tayo po ay namumuhay privately without telling that Jesus died for everybody. Diba? So, if Christ died publicly, we should not hide it privately. So, dapat public din po ang paghayag natin na si Kristo ay namatay para sa atin. Alright? Letter B, our loyalty to Christ on earth will be acknowledged by Christ in heaven. If you acknowledge Him here, God will acknowledge you up there in heaven. If you denied Him here, God will deny you as well in heaven. So, kaya we should acknowledge Him on earth. Loyalty to Christ, sabi nga ng kanta. Letter C, fear of people should never outweigh faithfulness to Jesus.
Oo, sabi nga nung mga nakaraang Our Daily Words of Encouragement na pinag-aralan natin, fear God rather than men. Because men, don't fear men whom just kill the body but fear God who can kill the body and the soul in hell, di ba? So, dapat siya po ang ating masusunod, mga kapatid. Alright? So, kaya mas weight, kumbaga, mas mataas, mas matimbang ang ating pagkatakot sa Diyos, faithfulness sa Diyos, kaysa sa tao. Di ba? Alright? Kaya nga huwag tayong makompromise sa tao. Pinakamahalaga po, sa church ka lang lagi, ka-fellowship mo mga faithful believers, faithful servants of God, upang sa ganun, mas tumatag ang ating pananampalataya at patuloy pa tayong maging faithful sa ating Panginoong Jesucristo. And letter D, denying Christ has eternal consequences. Verse number 8 and 9, di ba? And letter A, choose to stand for Christ even when it costs your popularity, comfort, or acceptance. So, di bale nang hindi ka popular sa tao, basta knowledge ka ng Diyos. Alright? Hindi bale nang hindi ka tinatanggap ng tao because of your faith and stand biblically, basta importante ay ina-acknowledge po tayo ng Panginoon. So, confess Christ courageously. Number 2, cherish the convicting ministry of the Holy Ghost. Kasi sabi dito sa verse number 10, unto him that blasphemeth against the Holy Ghost, he shall not be forgiven. Alright? So, sabi nga ng verse 10, di ba? If they say against the Son of Man, mapapatawad pa. But if they say against the Holy Ghost of God, hindi na mapapatawad. If they blaspheme. Actually, issue po ito sa Bible School Oo. And ang pinakasagot po dyan, mga kapatid, bakit kung kay Kristo ay mapapatawad pag nag-speak against ka, pero pag Holy Ghost, hindi ka napatatawarin? So, very simple. Because it is the Holy Spirit that convict us and talk us to us. Siya yung nagko-convict sa atin, nagko-convince para tanggapin natin ang Panginoong Jesucristo, di ba? He is the one that convicting us that we are sinners. Alright? Pag nag-preach tayo sa kanila, preach the gospel to every creature, ginagamit ng Holy Spirit of God yan, para sabihin na sila ay makasalanan at patungo sa impyerno. So, it convicts them that they are sinner. But it convinced them as well to receive the Savior, Jesus Christ. Pag they speak against the Holy Spirit of God, they don't believe on the convicting power of the Holy Ghost of God, wala na, hindi na mapapatawad. Bakit? They reject the Holy Spirit conviction They reject the guidance of the Holy Ghost of God. Kaya wala na. Kaya hindi na po mapapatawad. They are lost. Sabi ng Bible, they are condemned already to the lake of fire, to in hell, di ba? Sa letter A po, ay the Holy Ghost bears witness that Jesus is Christ. Siya ang nag-witness na si Kristo ay the Christ, the anointed, the Messiah. So pagka reject nila ang Holy Spirit, wala na po silang kaligtasan, mga kapatid. Alright, letter B, continually resisting the Holy Ghost hardens the heart. So pagka tinatanggihan nila ang Holy Ghost of God, pinapatigas ang kanilang puso, wala na talaga. So it shall not be forgiven them. Alright? So letter C, we should respond immediately when the Holy Ghost convict us. Ang dapat respond natin, kahit tayong mga Kristyano, when the preaching, we hear the preaching of the Word of God, na nag-i-strike sa atin, hard preaching, mga kapatid, dapat ang response natin ay a lowly heart, a humble heart, and a correctable heart, a teachable heart, para mag-respond positively, immediately, doon sa conviction ng Holy Spirit. At sasabihin natin, yes Lord, ano ang gusto mong gawin ko at hindi yung gusto kong gawin. Thy will be done. Dapat ganyan po ang ating response, mga kapatid. Hindi yung papatigasin mo pang puso mo, yung mga kabataan, sabi ng Bible, bilang ni Kolyok with the believers, nakikipagrelasyon pa sa mga unbelievers, napapahamak, nawawala sa church, napapahawa ang buhay nila. Alright? So, tapos yung iba, ay sabi na ngang, mahalin ng pamilya, iba pa ang mahal. Diba? May ibang yung asawa, na may asawa na yung gusto mo pang
magka-interest dun sa may asawa na. So, hindi. So, we should respond immediately. Letter D, never ignore the Spirit's conviction. Obey while your heart is tender. Oho. So, pagka kinakausap na po tayo ng Panginoon, ay dapat yung puso natin ay sumunod na, mga kapatid. Diba? Tara. So, never ignore the Spirit's conviction. Oho. Huwag mo nang i-ignore yung Spirit's conviction, kundi obey while your heart is tender. So, meron nga nagtanong na isang pastor's kid. How can I know that the Holy Spirit speak to me? Ang sabi ng pastor ay every time you hear the preaching, God is speaking to you. Oho. So, either you ignore it or obey it. So, kaya nga may altar call, mga kapatid. Sabi nila, how can I know the will of God in my life? Diba? So, every time the preaching being preached, that's the will of God. And our response should obey and surrender. Hindi ignoring the Holy Spirit conviction. Ano po? Napakaganda. At panghuli po sa ating pong lesson na ito, count on the comfort of the Holy Ghost. Okay? Count on the comfort. Yung una po, ay confess Christ courageously. Number 2, cherish the convicting ministry of the Holy Ghost. And count on the comfort of the Holy Ghost. Okay? Sapagat sabi ng verse 11 and 12, take ye no thought how or what things ye shall answer. Oo. So, pagkadadaling kayo sa magistrate, sa mga rulers, sa powers, sinuli ka because of persecution, because of opposition, okay lang po yan, sabi nila. As long as you are doing God's will, and the Holy Spirit will give you words to say sa mga magistrates. According sa verse number 11 and verse number 12. Ano po? Letter A, God does not promise freedom from persecution but His presence in it. Bilang Kristiyano na tunay na naglilingkod sa Diyos, nakaka-experience po tayo ng persecution, opposition. May kasabihan, if you are in the position, there is always opposition. Diba? Pero, ang maganda po dyan na pangako ng Panginoon, He will never leave us nor forsake us. His presence is in it. Letter B, the Holy Ghost equips believers to speak wisely when defending their faith. So, kaya nga tayo po ini-equip ng Holy Spirit. Kaya tayo tinuturuan so that we can speak boldly and wisely defending our faith. Diba? Ako po, may ilang mga religious leader din po akong nakakausap at gusto nila akong ma-convert sa kanilang relihiyon. Diba? Katulad ng isa, yung Muslim. Gusto kong makapunta ka sa aming mosque para matuto ka. Sabi sa akin. Isa lang ang tanong ko dyan tiyak mo ba sa langit ka pupunta? Sabi nila, hindi. Oo, di ko pa natitiyak. Kung sakaling sasama ako sa iyo at di tayo pupunta sa langit, saan tayo pupunta? Saan mo ako dadalhin? Sa impyerno? Huwag na lang, di ba? Ako nga nakakatiyak sa langit, ikaw hindi Tapos sasabihin mong sasama ako sa iyo. Mga religious leader na iba-ibang denomination. Yun ang una kong tanong dyan. So God, Holy Spirit equips believers to speak wisely when defending their faith. Alright, letter C, we should prepare our hearts to obey God while trusting Him for the needed words. So, ihanda lang natin, kaya nga tayo nagbabasa ng Biblia, nag-aaral, nag-enroll sa Bible School. Bakit? Para ma-prepare yung ating puso sa anumang pwedeng, kumbaga, discussion sa labas, mga kapatid. Oho. Ngayon, hindi naman natin alam lahat. Pag may nagtanong na hindi natin alam, maging honest tayo, di ba? Hindi ko po alam yan, pag-aaralan ko pa po yan, itatanong ka po yan. Ganun lang po. Oho. Letter D, Christ followers never stand alone before earthly authorities. Alright, dinala ka man sa, because you preach the word of God, maraming magdidepend sa'yo. Alright? So letter A, when you face opposition for your faith, depend on the Holy Spirit instead of your own wisdom. Pinakailangan manalangin ka, na ang Diyos ang mag-guide sa'yo to be able to answer them. So don't deny Jesus Christ on earth. Oho. But acknowledge Him now, be bold of your faith, declare the gospel, preach the Savior,
mga kapatid, never compromise, kundi tayo po ay mag-obey sa Panginoon faithfully, God will acknowledge us before the angels of God. Why angels of God ulit? Because angels are witnesses in the courtroom of heaven, mga kapatid. So, sa ating pong pagwawakas sa principles of the day natin, I confess Christ with delight, and He'll confess you in His sight. Okay, number 2, heed the Spirit today, don't turn His voice away. Yes, pray, Dakil Ama, salamat sa inyong salita, i-bless siya sa aming buhay, at lahat na nakikinig ay patuloy na ma-remind. Ito po ang aking dalangin, pasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Muli, maraming salamat po sa pakikinig. Kuya Wilbors Suaso, dyan po sa Hong Kong. Live pong nakikinig. Brother Rico, dyan po sa South Korea. Osir. Rico po yan, baliktad lang. Ano po? And amen, God bless, sabi niya. And of course, Anthony Silak, amen, Pastor, dyan po sa Batak. And na-opera po si Ate Monet kanina, we prayed for her. At nung since nag-prayer request po siya, isinasama po natin sa prayer. At kanina ay na-opera po siya. At na naging successful at hindi pa lumalabas ng operating room. Let's pray for her recovery. Sa lahat po na nakikinig ngayon, live or replay, including your prayer, manang teachers, siya po ay teacher, Monet Silak, si Ate Monet, na makarecover po siya totally upang makabalik sa pagtuturo po sa eskwelahan, elementary school sa Batak. Ano po? And sa lahat po ng nakikinig dyan sa Pandakan, Mangaldan at sina Sister Marisa, Kinigyan at Brother sa Pampanga, sa Bulacan, dyan sa Pandakan, sa Abra, and of course, dyan po sa Singapore, sa iba-ibang part ng Amerika, ay Nanay Dora, dyan po sa Southern California, and si Nanay Perla, ang ating host sa outreach natin dyan sa Santiago, sa Hawaii. Ang Diyos pong magpala po sa inyo. At patuloy po tayong matuto ng mga salita ng Diyos araw-araw for our daily words of encouragement. I know, dumadaan po tayo sa discouragement, marahil sa maghapon, kaya nga tayo may our daily words of encouragement. Para bago tayo matulog mamaya, ay we can find encouragement from the Word of God at maayos pa rin, masarap pa rin ang ating tulog. Alright, so God bless you. I love you. I'll see you on the next episode of our daily words of encouragement po sa araw ng bukas. Magandang gabi po sa ating lahat.